Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin yung tatlong tips or mabisang pamamaraan na pwede ninyong gawin bilang mga estudyante. Kasi I assume na mga estudyante yung ating mga viewers ngayon. Okay? And I assume na kaya ka nasa video na ito dahil nakita mo nga yung ating title at nahook ka nga at gusto mo ngang masolusyonan yung problem mo bilang students dahil maybe ikaw ay nasasad or nai-stress or napufrustrate sa pag-aaral mo. So nasa tamang video ka kasi pag-uusapan natin yung mga solutions na yan na problema talaga. Okay? Solutions na para sa mga problema talaga ng mga estudyante dito sa Philippine setting mismo. At yan nga yung mga pressure sa exam, pressure sa academics, pressure sa lahat ng mga bagay na ginagawa nyo sa school. So merong mga paraan para maiwasan natin mga katuto yung mga pressure na yan, yung stress na yan, and of course yung mga depression na ito na nadadiagnose na ngayon mga estudyante. Bago natin i-discuss yung 3 tips or yung tatlong mabisang paraan para maiwasan nyo yung mga bagay na ito, okay, yung mga negative feelings na yan, mag-intro muna tayo. Okay, so dito nga sa Pilipinas mga katuto ay napakarami na pwedeng magpa-stress, okay, especially sa academics or sa educational institutions, sa eskwelahan na kung saan man kayo naroon ngayon nag-aaral. So maraming mga subjects ang pwedeng magbigay sa inyo ng dahilan para ma-stress kayo. By the way, ang stress pala should be clinically diagnosed. So minsan yung mga nararamdaman ninyo mga estudyante ay nasasad lang kayo, nafu-frustrate lang kayo, nagagalit lang kayo, okay, hindi kayo stress. Actually, ang stress ay dapat diagnose ito ng mga professional doctors natin. And at the same time, yung anxiety and depression. Okay, so hindi pwedeng sabihin ng mga estudyante na stress siya kahit wala namang diagnosis ng doktor or depressed siya or may anxiety siya. So doktor lamang yung makakapagsabi nun mga katuto. Kung meron kayong mga simptomas na nakikita sa inyong sarili o nararamdaman, pwede kayong magpakonsulta sa doktor. Pero ganun pa man, para hindi na kayo mag-lead doon sa depression, sa stress or anxiety, meron akong napakagandang mga tips na ibibigay sa video na ito para makapag-aral kayong mabuti at ma-reach nyo pa rin yung mga goals ninyo sa kabila ng napakarami ninyong ginagawa sa eskwelahan. Dahil ako mismo as a teacher, okay? As a teacher sa school, marami din kaming mga tinatawag nating stressors. Okay? Yung pwedeng mga bagay na magpa-stress sa atin, na magpagalit sa atin, na magbigay sa atin ng mga negative feelings and negative emotions. So stay tuned hanggang sa dulo dahil pag-uusapan natin yung mga mahalagang tatlong bagay na ito para makatulong sa inyong pag-aaral. Especially kung kayo ay mga honor students. So simulan natin yung number 1 na tip ko sa inyo. Okay, number 1, according sa study maraming gumagawa nito bilang mga estudyante, and especially kung ikaw estudyante ka na meron kang goal, gusto mo mag-aaral ng mabuti at you are reaching for an honor. Like for example, yung with honor, with high honor, with highest honor, pwede naman talaga. Wala naman talagang mahirap na pag-aralan. Meron lang tayong problema kaya tayo hindi nagkakaroon ng honor. Meron tayong problema maybe sa scheduling, sa study habits natin, sa mga priorities natin. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang result sa pag-aaral. So kung ikaw na estudyante ay focus ka sa pag-aaral mo, maaaring yung result ng grades mo at the end of the quarter, at the end of each semester ay magiging mas maganda rin. So meron akong number 1 tip na ibibigay sa inyo. Ito yung tinatawag nating Pomodoro technique. So maaari yung iba sa inyo na pag-aralan na alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Pomodoro technique. According sa definition ng website na binisita natin or ng Merriam-Webster Dictionary, ito yung technique na kung saan every 30 minutes meron kang ginagawang activities. So for example,
ganito nag-work ang Pomodoro technique. Sa 25 minutes, okay? For the 25 minutes, wala kang ibang iisipin kundi isang konsepto or isang subject lang para hindi ka ma-distract ng kahit anong mga iba pang mga gagawin mo. It's either subjects man yan or gawain man yan sa bahay. So dapat isa lang yung focus mo na task dyan sa 25 minutes na yan. For example, meron kang assignment. Sa isang gabi, 3 yung assignment mo, mathematics, science, and English. So, bigyan mo sila ng allotment na 25 minutes each. Okay? So, 25 minutes, gawin mo na lahat ng dapat mong gawin sa English. Tapos, magkakaroon tayo ng 5 minutes break. After ng 5 minutes break, bali all in all, 30 minutes na yung ginastos mo sa isang subject. After that 30 minutes or after the 5 minutes break, punta ka naman doon sa science. Maglaan ka ulit ng 25 minutes para gawin yung mga task mo sa science. Meaning to say, ifo-focus mo lang yung 25 minutes mo sa isang bagay na gagawin mo. Hindi man sa assignment, kundi sa mga task mo sa bahay and other things. So dahan-dahan matatapos mo rin yung mga task na dapat mong gawin at i-prioritize. Kasi pag marami kang iniisip sa isipan mo na dapat mong gawin, hindi mo siya matatapos kung hindi mo siya sisimulan. So yun yung unang technique ng mga estudyante or kahit ng mga teachers sa kahit anong gawain. So meron at meron kayong matatapos mga katuto. Dahil nga ginamit nyo ang Pomodoro technique na kung saan kailangan nyo rin i-prioritize yung mga dapat nyong unahin at dapat nyong gawin at gamitan nyo ng Pomodoro technique. Gamitan nyo, laanan nyo ng 25 minutes and then mag-break kayo ng 5 minutes para magkaroon kayo ng time para mag-prepare sa additional task or dun sa another task na naghihintay sa inyo. Okay, next is pangalawa naman. Ito yung tinatawag na for self-care. Of course, maraming nade-depress, maraming nagkakaroon ng problema because nakakalimutan na nilang mahalin yung sarili nila. Nakakalimutan nilang libangin yung sarili nila. So kapag tinawag na self-care, kailangan, number 1, kada umaga, kung kailangan or kung kaya naman, magkaroon kayo ng regular exercise. Okay? Tumakbo kayo ng 30 minutes, lumakad kayo ng 30 minutes, mag-push up kayo, or kahit anong workouts ang gawin nyo, bahala na kayo dyan. Basta, magkaroon kayo ng exercise 30 minutes a day. Umaga man yan or hapon man yan, basta nagkakaroon kayo ng time consistently na magkaroon kayo ng exercise. So nakakatulong ito sa mga functions ng organs nyo, ng katawan ninyo, especially ng mental health ninyo. So yun yung unang gagawin nyo doon sa tinatawag nating self-care. Sunod naman yung tinatawag nating quality sleep. Okay, dapat matulog kayo ng 6 to 8 hours a day para maging maganda yung ising nyo, maging maganda yung pahinga nyo, at maging maganda yung takbo ng isip ninyo. Okay, matulog ng maaga at gumising ng maaga para nang sa ganun mag-invigorate or your mind will be invigorated with your body. Ibig sabihin, you will have a sound mind and sound body. So yun yung kinakailangan ninyo mga katuto na gawin para sa self-care. Una, mag-exercise. Sunod, matulog ng maaga at gumising ng maaga. Meaning to say, you need quality sleep para maging matagumpay yung proseso or maging maganda yung proseso ng inyong pag-iisip at ng inyong pangangatawan kasi related lahat yan, coordinated lahat yan, at magkakaroon kayo ng matagumpay na pag-aaral sa school. Hindi yung lalata-lata kayo, hindi yung nagbablanko-blanko yung isipan nyo. Dahil nga, hindi kayo ganun nakapagpahinga. Kung nakapagpahinga kayo, maganda rin yung result nyo sa buong maghapon. So pangatlo, under self-care, kailangan nyo ng tinatawag na time for your hobbies. Okay, yung time for your hobbies, ito yung mga nakasanayan na kaugalian or gusto ninyong gawin, libangan, nakapakipakinabang. Halimbawa, tumugtog kayo ng gitara for 30 minutes, mag-basketball kayo for 30 minutes, or gawin ninyong libangin yung sarili nyo for 30 minutes. So yun yung dapat nyong gawin under self-care. So once again, exercise, pangalawa, quality sleep, and pangatlo, maglaan kayo ng time para sa mga hobbies nyo. Kasi syempre, tao din naman kayo. You need your recreational activities.
So pangatlo, sa tips na ibibigay ko sa inyo na dapat ninyong gawin para gumanda ang flow ng pag-aaral ninyo ay yung tinatawag nating meditation. So itong meditation, pag sinabi nating meditation, meron tayong dalawa. Una is yung meditation itself. Pangalawa ay yung tinatawag nating breathing exercises. So mahalaga kasi yan para sa functions ng inyong isipan. So yung meditation, kahit anong gawin nyo, pwede kayong mag-search sa internet kung paano gawin yung yoga, yung i-clear nyo yung mind nyo, pikit kayo, tapos clear nyo yung mind nyo, nandun kayo sa isang napaka-silent na lugar, napaka-tahimik na lugar, then gawin nyo yung meditation nyo for 30 minutes to or 1 hour, mga ganyan, or mga 15 minutes to 30 minutes na meditation. So sa akin, ang ginagawa ko every morning sa aking meditation time, nananalangin ako sa Panginoon. So that's the way I focus my mind to the Lord. So parang yun na yung pinakang meditation time ko sa isang araw. And then naglalakad din ako, and then nag-iisip-isip din ako, nagmumuni-muni din ako. That's part of my meditation. So bahala kayong dumiskarte kung paano kayo magkakaroon ng time for your meditation. So ito ay to clear, to remove the negativity out of your mind. And syempre yung mga toxins sa inyong isipan. So kapag nag-iisip kayo ng maaliwalas, kapag wala kayong gaanong nilalagay dyan sa isipan nyo, during those times of meditations, magiging maayos yung flow ng mga gagawin nyo or pag-iisip ninyo. And then in turn, yung epekto nito sa inyong pag-aaral ay magiging makakatulong or beneficial. Okay, yung pangalawa ay yung tinatawag nating deep breathing. So maraming mga techniques, maraming mga paraan ng breathing exercises kasi kailangan talaga natin ng oxygen sa lahat ng mga cells ng katawan natin. Therefore, kailangan natin na magkaroon ng technique how to do breathing exercises or yung deep breathing para nang sa ganun maging maayos, maging relax yung ating pangangatawan. Okay? According nga sa mga studies, mga katuto, ang deep breathing or breathing exercises ay nakakatulong sa mga tao or sa study na nabasa natin, no, ng inyong lingkod. Meron tayong nabasang mga pasyente na gumaling or stress sila, depressed sila, but because of deep breathing, kahit mga sakit physically, ay gumagaling or nag-i-improve sila mula sa kanilang mga sakit. So yun lamang yung mga tips natin mga katuto sa gabing ito. So once again, no, i-reiterate lang natin yung tatlo na mabisang pamamaraan para tayo ay makapag-isip ng mabuti at makapag-aral ng mabuti at hindi tayo mapunta sa stress, anxiety, and depression at makaiwas sa mga negative feelings na ito. Okay, so una, Pomodoro technique. Pangalawa, yung self-care ninyo. Under self-care, meron tayong exercise, quality sleep, and yung tinatawag natin na recreational activities. At yung pangatlo naman ay yung tinatawag nating meditation. Yung meditation itself, number 1, or yung prayer, or kahit anong gawin nyo, yoga or whatever, basta i-clear nyo yung iniisip ninyo. And yung pangalawa ay yung tinatawag nating regular breathing or breathing exercises or deep breathing. So yan lamang ang ating pag-uusapan ngayon mga katuto. So kung nagustuhan mo nga yung content natin ngayong araw na ito, pakihit mo naman yung like button dyan sa baba ng ating video and mag-subscribe ka na kung bago ka lang napadpad dito sa ating channel dahil gumagawa tayo ng mga content, valuable content para sa mga estudyante at para sa mga guro. So once again, this is Kuya Mike. Kung gusto nyo nga palang magpa-shoutout lang kayo dyan sa comment box at isa-shoutout ko kayo sa next video natin. This is Kuya Mike. Peace out.